Mga tol, sinalanta ng isang matinding kalamidad ang bansang China at tulad ng nararanasan ng ibang mga lugar dito sa Pilipinas na binabaha ng matindi, eto mga tol, sobra silang binaha. Eto katulad nung nakikita natin ngayon sa videong panonoorin natin. Pero bukod dito sa matinding pagbaha na yan, merong mas nakakatakot na pangyayaring naganap dyan. So pag-usapan natin. Audio Jungle. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating reaction video channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, sa isang balita mula rito sa UNTV News mga tol, venomous snakes nagkalat sa baha sa China. Iba yung pag-iingat, ibinabala mga tol. Biruin mo napakatindi ng mga pagbaha. Dito pa lang sa baha mga tol Diba? Delikado yan para sa tao, lalo na ang lakas ng agos Pero ito pinaka nakakatakot mga tol. Nagkalat yung mga makakamandag na ahas. Ahas mga tol Ano to? Cobra o kung ano pa mang mga makakamandag na ahas ang nagkalat dyan sa baha. Kasi kahit na ikaw nandoon sa ligtas na pwesto, for example, medyo mataas ang palapag mo, hindi ka abot nung rumaragas ang tubig mga tol, delikado pa rin kasi pwede kang akyatin nung mga ahas na nagkalat dyan sa baha. Naku po, delikado yun mga tol. Ito, panoorin natin itong balita. Mahigit pa sa 6 na metro ang taas ng tubig baha sa maraming lugar sa Guangxi 6 meters, mahigit pa 6 meters ang taas. at Zhejiang province sa China matapos manalasa ang Typhoon Maisak. Nagmistulan ng dagat ang mga syudad sa mga nasabing probinsya. Yan halimbawa na lang, ito may tao rito sa ibabaw nung parang rooftop niya mga tol. Hindi man siya abot nung baha pero naninilikado siya pag napunta dyan o yung mga ahas, kasi syempre yung mga ahas na ililigtas din nila sarili nila. Pwede sila magsiakyatan dyan sa ano na yan, sa lugar na yan. Sa videong ito ng isang rescue worker, kalibel na ng traffic light sa kalsada ang taas ng tubig. Grabe. Ano yan, sumablay din yung flood control nila o talagang masyadong mataas itong kalamidad na to? Batay sa ulat, nasa 29 na ilog at 36 na dam ang umapaw na dahilan ng matinding pagbaha. Dahil sa Okay. tindi ng pinsala, maraming lugar ang imposibleng maabot ng pangkaraniwang sasakyan. Kaya't gumagamit ngayon ng malalaking drones upang maghatid ng mga ayuda sa mga komunidad at paglikas ng mga tao. Buti may mga ganyan sila pag dito sa atin kaya, no? Bukod sa drones, mayroong makabagong gamit ang Chinese military na water rescue carrier Ayos. na kalintulad ng bansa. Ayon kay Chinese Foreign Affairs spokesperson Mao Ning, ang mga metal floating bridge ay tuturing na real-life transformers dahil sa disenyo at estilo nito na kayang lumutang at maglula ng daang-daang tao. Galing no? May ganun sila mga tol. Makikita mo na talagang advanced sila. Pero pag talaga ang kalikasan talagang nasumalanta, wala kahit gaano ka ka-advance, talagang tatamaan ka Sa mga eskwelahan sa Guangxi, libu-libong estudyante at mga guro ang nailikas sa pamamagitan ng nasabing rescue Inabot na sila sa eskwelahan. carrier. Ayon sa mga otoridad, halos walang tigil ang mga rescue workers sa pagtatrabaho para maisalba ang mga stranded na residente at simulang malinis ang mga lugar na humupa ng baha. Ang babaeng ito naiyak na lang ng madatna ng nabaha nilang bahay. Nalubog sa tubig ang matatandang kahoy na ginamit sa kabaong ng kanilang lolo at lola Nako. na ilang dekada na nilang iniingatan. Nako. 终于走到我们家了，看一下里面的情况。棺材板都出来了， Talaga may background music pa no? 这是给爷爷奶奶存放了10几年的棺材板，寓意就是 Vlogger din ata Wang Jupian, no? Habang ipinapakita niya yung mga nasalanta niyang gamit, may background music pa para talagang mas mas malungkot ang dating. 是长寿在我们这里。这全部是房间里面的东西清出来的。 Nihintay ko yung sa ahas Patuloy sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Chinese military at mga pulis at mga emergency units upang makatulong sa mga rescue operations. Gayunman sa lawak ng pinsala, aminado ang pamahalaan
na hindi kayang madaliin dahil sa limitadong manpower at hihintayin na lang na humupa ang tubig bago matukoy ang lawak ng pinsala. Ayun na, pagod sila. Nagbabala ang mga otoridad Ayan. sa publiko na mag-ingat at Cobra! maging alerto dahil sa mga mapanganib na hayop gaya ng ahas at buhaya na Nako po, pati buhaya. nakawala sa mga farm bunsod ng baha. Ayan o, mga ano to. O nga ito cobra to mga tol. Ano to, delikado yan. Tapos At meron pa. hihintayin na lang na humupa ang tubig bago matukoy ang lawak ng pinsala. Nagbabala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat at maging alerto dahil sa mga mapanganib na hayop gaya ng ahas at buhaya Grabe no, kung dito halimbawa lumusong ka sa baha, tapos may sugat ka, delikado ka sa leptospirosis, yung mga ihi ng daga, di ba? Pwedeng magkaroon ka nun. Pero ito talaga instant ka rito mga tol kapag halimbawa ang lumulutang buhaya o kaya ano. Sa bagay dito naman sa atin kapag bumaha naman sa Manila yung mga buhaya nandoon sa nandoon sa mga mansion nandoon yung mga buhaya Yung mga ahas nandoon din Hindi naman sila nagkalat sa baha actually mga tol. Ano nga no? Ipinagtatanggol pa sila ng mga tao pag bumabaha. Move on na kayo sa flood control. May ganun pa yung sinasabi. na nakawala sa mga farm bunsod ng baha. Yan ito mga ahas to. Amiel Pascual, UNTV News. Cheating aside mga kapatid, no, dito sa atin yung mga buhaya hindi naman nagkalat sa baha. Nandoon sa mga malaking mansyon na hindi naabot ng baha. Ito mga literal na buhaya to at saka literal na mga ahas. Diba? Mga ahas ang mga nagkalat dito sa China at saka buhaya nakawala doon sa farm kasi inabot na mga pagbaha. Syempre, ano na yan? Kumbaga tinangay na sila ng mataas na agos ng tubig. No, anyway mga kapatid, sana hindi mangyari sa atin 'yan etong mga bagay na ganito. Pero kung sa kanila nga na isang maunlad na bansa na mga tol, kung sa kanila nga na alam naman natin mas mataas ang budget nila para sa mga ganitong disaster risk management nila o yung kung paano nila inaayos yung kanilang lugar nasasalanta pa rin sila ng mga ganitong klaseng kalamidad kasi syempre mga tol, kahit naman gaano kalaki ang budget o ang pondo na inilalagay mo para sa mga ganitong bagay, kapag talaga ang ating Mother Earth o inang kalikasan mga tol ang gumante dahil sa pang-aabuso din ng mga tao, 'di ba? Yung ginagawa nating pang-aabuso sa ating inang kalikasan, kapag ang Mother Earth ang gumante, talagang hindi rin natin kakayanin ng bawi. Ito magandang example na rin itong nakikita natin. Alam naman natin mga tol, kung pagbabasehan natin ng China higit na mas maunlad sila kumpara dito sa Pilipinas. Sabi nga ng ibang mga vlogger, 100 years ang nilamang ng China kumpara dito sa Pilipinas. Pero tingnan mo naman, nararanasan pa rin nila yung mga ganitong klaseng kalamidad. 'Di ba? Hindi natin masasabi na baka meron din kasing flood control scandal diyan mga tol. Pero kung sa kanila nangyayari yan, ano pa kaya sa atin? 'Di ba? Pwedeng mangyari din sa atin yan mga tol. Yun nga lang, ewan ko kung pareho mga buhayang totoo naglulutangan sa baha o yung mga buhaya dito sa atin, mga tinatawag lang natin buhaya. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion. Comment na lamang kayo sa ibaba.